Hello and welcome mga tol. Sa video nga ito tatalakayin nga natin etong chapter 2 ng Baki Rayen kung saan naglalaman nga ito ng backstory neto ni Jack Hanma sa simbahan. Pero bago natin simulan ng lahat ay pakipindot muna etong follow at subscribe button para na rin sa pag-unlad dito sa ating YouTube channel at Facebook page. At tara, simulan na nga agad natin. So bago natin simulan ng lahat ay onting recap muna tayo dito sa ating previous chapter na chapter 1 kung saan dito nga naganap ang laban ni Sabu at neto ni Jack Hanma sa Underground Arena. At sobrang dali nga lang natapos ang laban kung saan sumuko nga etong si Sabu dito kay Jack Hanma matapos nga kagatin ni Jack Hanma ang kanyang katana. At ngayon ay tumungo na nga tayo dito sa chapter 2 ng Baki Rayen kung saan may pamagat nga ito na Jack the Ultimate Pure Boy. At dito nga pinakita sa first panel etong simbahan na kung saan may kausap nga dito ang pare at napasabi nga dito ang pare na ang pangalang yan ay nagbabalik sa akin ng mga alaala at dagdag niya pa nga rito na paano ko makakalimutan ng isang napakahusay na binata na yon. At dito nga mga tol ay nag-flashback 11 years ago kung saan etong pare ay papasok pa lang dito sa simbahan at nagulat nga siya dito sa kanyang nakita at napasabi na lang siya rito na anong ginagawa mo. At dito nga makikita na etong si Jack Hanma ay nakatayo at pawis na pawis nga mga tol kung saan halos maligo nga siya at basang-basa nga dito ang kanyang kinatatayuan. At dito nga lumapit ang pare dito kay Jack Hanma at tinanong na pinoprotektahan mo siya. At sino nga ba ang pinoprotektahan mo? At dito ngay nakatingin lang etong si Jack Hanma at maya maya pa bigla nga itong lumingon at tiningala nga etong si God. At dito ngay natuwa etong pare at napasabi na aba talagang puno ka ng sorpresa no? So pinoprotektahan mo si God tulad ng pagpoprotekta niya sa'yo. At dito ngay nagulat etong si Jack Hanma at tinuro nga netong pare etong si God at napalingon naman dito etong si Jack at sinabi nga dito ng pare, tingnan mo, hindi mo ba nakikita? Yung malaking ngiting puno ng kasiyahan sa kanyang muka. At dito ngay umupo silang dalawa at tinanong nga netong pare etong si Jack Hanma na ano ang hiniling mo kapalit ng pagprotekta sa kanya. At dito ngay seryosong nag-iisip etong si Jack Hanma at napasabi nga siya rito na maging malakas. At napatanong naman etong pare na gaano kalakas. At dito ngay nagulat etong pare na kung saan sinabi ni Jack Hanma bilang the strongest creature alive. At dito ngay napatawa etong pare at napasabi na maging siya man ay mahihirapan siguro sa ganyang hiling. At dito na nga bumalik sa kasalukuyan kung saan napasabi nga etong pare na ang mga pangarap nga daw na gusto kong maging major league player, gusto kong maging astronaut, yan nga daw ang mga pangarap na natatagpuan lamang sa imahinasyon ng mga bata. Pero kahit gaano nga daw kasimple yun ang hiling na ito para kay Jack Hanma ay higit pa ito sa isang simpleng panaginip. At dagdag niya pa nga rito na isang malinaw na layunin nga daw ang nakatanim sa isip neto ni Jack Hanma. Push up ng paulit-ulit hanggang sa mabuo ang mga patak ng pawis sa ilalim niya. At hindi lang yon na kung saan nag-handstands pa nga daw etong si Jack Hanma hanggang dumaloy ang dugo mula sa kanyang mga butas ng ilong at mga mata. At ang mas nakakagulat pa nga raw dito ay etong pagpapractice ni Jack Hanma ng suntok at sipa at kung paano niya ito tinatapos ang kanyang routine. Kung saan ibig sabihin nga daw ay magpapatuloy etong si Jack Hanma hanggang himatayin siya. At dito nga may action na ang kwento neto ni Father kung saan ang kataga nga daw na ipagpatuloy mo hanggang himatayin ka. Ang kataga nga daw na yan ay hindi dapat seryosoin ng literal. Isa nga lang daw yung pananalita o kasabihan. At dagdag niya nga rito na hindi nga daw dinisenyo ang katawan ng tao para rito. Na kung magpapatuloy ka ng magpapatuloy hanggang sa marating ng katawan mo ang pinakasukdulan netong limitasyon hanggang sa mabot mo nga ang wakas o katapusan o sukdulan at hindi ka na makakahakbang pa ng isa. At ang ipagpatuloy mo naman hanggang himatayin ka ay hindi tungkol sa pagkawala ng malay kundi sa pagkilala kung kailan ka dapat huminto. Kaya naman daw ang pagtulak sa sarili hanggang posibleng bumagsak ka at ang pagtulak hanggang sa talagang bumagsak ka ay mukhang magkapareho pero magkaiba ang kahulugan nito. Kaya naman daw kung ang una nga daw ang pagtulak sa sarili hanggang posibleng bumagsak ka ay tungkol nga daw sa pag-abot ng limitasyon mo na may kontrol. Samantalang sa pangalawa naman ang pagtulak hanggang sa talagang bumagsak ka ay tungkol sa sobrang pagpupumilit hanggang sa tuluyang maubos ang katawan mo. At dito na nga lumipat ang scene mga tol sa bahay neto ni Tokugawa kung saan nag-uusap nga dito etong si Jack at Tokugawa. At dito ngay napasabi etong si Tokugawa na para bang puri lang ang meron siya para sa'yo. So yung tinutukoy nga dito neto ni Tokugawa ay etong pare. So maaari ngang etong si Tokugawa ang sinasabihan o ang kausap netong pare. At dito ngay nakangiti etong si Jack Hanma at binanggit niya nga rito na Father Samuel. So Samuel pala ang pangalan dito netong pare.
At dagdag pa nga dito neto ni Jack Hanma na nakakabalik nga daw ng mga alaala yan. Sana ay maayos siya ngayon. At napasagot naman dito itong si Tokugawa na ibibigay ko ang iyong mga pabatid sa kanya. Pero isang tabi na muna natin yan para bang hindi lang ang paring ito ang may interesado sa'yo. At dito ngay napaseryoso ang mukha ni Jack Hanma at napatanong na interesado. At dito ngay napasabi itong si Tokugawa na medyo mapilit siya sa pag-ayos ng laban sa'yo. At napatanong nga dito itong si Jack Hanma na sino siya. At napasagot naman etong si Tokugawa na isang tao na kagaya mo, isang gumagamit din ng sandata. May isa siyang weapon sa bawat kamay at bawat paa. At dito ngay seryosong sinabi ni Jack na hindi na kailangang palakihin pa ang sinasabi at kinagulat naman yun neto ni Tokugawa. At dito na nga pinakilala neto ni Tokugawa ang palakol ng karate, ang cord cutting technique of Kosho Shinogi. At dun na nga nagtatapos etong chapter 2 natin ng Baki Reien. So etong si Kosho Shinogi nga ay interesadong makalaban etong si Jack Hanma. Kaya naman onting abang lang dito sa kanilang magaganap na laban. At abangan nyo nga rin etong ating chapter 3 ng Baki Reien. At syempre kung nagustuhan mo nga ang video ay pakipindot na etong like, follow at subscribe button. At syempre bago tayo magtapos ay shoutout muna sa kanila. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta dito sa ating munting channel mga tol. At sana ngay maabot natin etong 100k subscriber ngayong taon at yan nga ang ating goal. So hanggang dito na nga lang ako. Maraming salamat sa panonood. Peace out.